paano nga daw ginagawa yung pagsukat ng tamang design na itatato sa mga client. Nice day ngayong araw dahil may nagtatanong na kapatid nating tattoo artist paano nga daw maging accurate o tama yung sukat na gagawing tattoo sa mga client. Bali, ang kagandahan dito sa thermal printer na ginagamit ko, may sukat na mm gaya nga dito sa ruler. At dahil may nagtatanong, papakita ko na nga lang din kung paano ko sinusukat yung design para tumugma sa mismong gustong size ni client, para maiwasan din yung pagprint pa ng maraming design. Sa pagsukat, kailangan mo nga ng ruler dahil yung ginagamit kong apps dun sa printer ko, nakalagay doon yung mm o size na gusto mong mangyari. Bale, dito ay gagawa tayo ng design na 50mm at yung pakabilang design ay 40mm. Bale, ito yung example natin. Gagawa tayo ng parang pabox dahil gusto niya yung pabox na design at ganito yung klase ng haba o sukat. Kailangan lang natin kunin kung ilang mm at ganun din yung gagawin natin sa mismong app. Pero syempre dapat may design para makuha yung tamang size, at kahit anong klase naman ng design ay pwede basta't isukat mo lang yung tamang size ng gusto ng client. Bali, yung ginawa nating size dun sa ruler ay 50mm at 40mm. Kung makikita mo nga sa taas ay mayroong mga numbers 10, 20, 30, 40 hanggang 240. Bali, ayan yung mm kagaya dun sa ruler. Dahil 50mm and 40mm yung ginawa nating size, itutugma lang natin dito sa mismong size. Bali, magdadagdag na lang tayo ng konting size dahil hindi naman natin masasagad yung mismong design sa pinakagilid. Kung makikita nyo nga, nakalagay na sa 40mm and 50mm. At kapag ready na yan, i-ready na yung stencil para makita nyo rin kung tama yung ginawa ko. Kung yung isang part nga ng stencil paper ay gamit na, pwede mo pa rin naman magamit yung sa kabilang side. Dahil yung kabilang side yung may bawas, dito natin ililipat sa kabilang side yung mismong design. Dahil yung stencil na paglalagyan ng design ay nasa kanan. Ayun din ang wag mong kakalimutan. Dapat alam mo din kung saan nagpiprint yung printer mo. Yung ganitong klaseng stencil nga, kahit bawas na ay pwede mo pa rin magamit kung maliit lang yung ipiprint mo. At ito na nga yung kinalabasan sa sukat na ginawa natin kanina. At papakita ko na nga lang din yung ginawa nating size o sukat natin sa braso, kung tumugma ba yung 50mm at 40mm. Bali, ayun naman yung tinatanong ng kapatid nating tattoo artist, kung paano makuha yung tamang sukat sa pagpiprint gamit nga yung thermal printer. At ito nga yung gamit natin na stencil. Napakabisa nga din niyang gamitin. Sa nagtatanong, lalagay ko na lang din sa comment section yung link kung saan ko nabili. Dito nga ay kakat ko na yung mismong design para mapakita ko na sa inyo na tugma yung size na nagawa natin. Syempre, papakita ko na rin sa inyo kung paano ko ididikit. Gamit nga nitong stencil transfer gel ng Crazy Tattoo. Hindi mo nga kailangan maglagay pa ng napakarami. At kung maliit lang yung design na ilalagay mo, kailangan mo lang ikalat yung konting patak na inilagay mo. Hayaan mo nga lang na matuyo bago mo idikit yung mismong stencil para hindi kumalat yung mismong design. At kapag nadikit mo na yung stencil, wag mo nang sobrang patagalin. Iangat mo kagad para hindi kumalat yung mismong design o yung carbon ng mismong stencil. Kahit burahin mo nga siya kagad gamit ang wipes, pwede mo naman siyang burahin gamit ang wipes. Pero dahil sa tibay ng pagkakadikit, hindi kagad siya basta-basta mabubura. Kaya may inimbento rin yung Crazy Tattoo na pambura. Ito yung tinatawag na stencil eraser na mabisa talaga na pambura. Matipid nga din dahil kahit isang spray mo lang talagang mabubura yung pinaka-stencil. Kaya sa mga nagtatanong, lalagay ko na lang din sa comment section yung link ng shop nila.